Naglabas ng sariling video ang Armed Forces of the Philippines para patunayang nang-agaw ng supply ang mga tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Nilinaw rin ng AFP na bagamat armado ang mga sundalo ng BRP Sierra Madre, hindi nila tinutukan ng baril ang mga Chinese. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Lako! Wala. Lapitan nyo kagad yung para drop. Malapating pero sa dagat ang eksena nang makuhanan ng dalawang mas malaking rubber boat na yan ng China Coast Guard. Hinahabol ng mga ito ang dalawa ring mas maliit na rubber boat ng Pilipinas sa loob ng Ayungin Shoal noong May 19. Kuha ang video mula sa nakasadsad na BRP Sierra Madre na pakay sana ng hinulog na supply sa dagat. Pero nang mamataan ito ng China, agad silang nag-deploy ng mga rubber boat para agawin ang supply ng mga Pinoy. Dito na nagumpisa ang habulan. Babagay lata. Muntik na. Babagayin. Hilahin nyo yung parachute. Hilahin, dalhin sa bangura. Hindi tinantanan ng mga rubber boat ng China ang paghabol at paggitgit sa rubber boats ng militar. Inaras na sila. Loko. Sa bahura, babagayin kayo. Dahil sa tensyon at paglapit ng mga Chinese sa BRP Sierra Madre ng hanggang 5 metro, sinabihan ng mga sundalo na pumosisyon at maging alerto. Huwag nyo pakuha. Kabarin natin, standby dyan sa gantab. Kabarin natin dyan, standby nyo dyan. Sa dulo ng video, kitang lumapit pa ang isa sa mga tauhan ng China Coast Guard na akmang aagawin ng supply sa kabilang rubber boat. Pero sinigawan sila ng mga nasa barko, kaya umatras sila kalaunan. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang mga tagpong ito ang hindi raw ipinapakita ng China sa una nilang ipinakalat na video ng insidente sa Ayungin. The BRP Sierra Madre is a commissioned Philippine Navy ship and therefore it is authorized to have weapons. Bagamat pinalalabas ng Beijing na nanutok daw ang mga Pilipinong sundalo ng baril, nalinaw ng AFP na hindi ito totoo. Our soldiers, as a precautionary measure, held on to their firearms. It's part of the rules of engagement. Lahat yan. No, hindi pwedeng hindi ka handa in case something happens. Madalas magbanggaan ang mga barko ng China at Philippine Coast Guard tuwing resupply mission sa Ayungin. Pero ngayong eroplano na ang gamit ng Pilipinas, hindi pa rin daw sila tinatantanan ng China. Wala na yung harassment na nangyayari sa dagat, no? Pero still, nakita niyo sa video, ganun pa rin eh. Ganun pa rin. Ayaw tayong tantanan. Sumatotal, 3 lang sa 4 na batch ng rasyon ang nakuha ng mga sundalong Pinoy. Isa raw ang naagaw ng China Coast Guard at tinapon lang sa dagat nang makitang puro pagkain at gamot lang ang laman. Dahil sa nangyari, suportado ng AFP ang paghahain ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Malinaw nilang isang provocation o pang-udyok ng gulo ang hindi makataong pang-aagaw ng supply. Dahil sa panibagong harassment ng China, pag-aaralan daw na ulit ng AFP ang estratehiya nila sa paghahatid ng supply sa mga sundalo. Pero kahit harapan ng nangaagaw ng rasyon ng China, wala pa rin daw balak pumalagsa ngayon ang AFP. Ang bilin po ng ating Pangulo ay wag nating hayaan na mag-escalate yung situation. We are practicing maximum tolerance. Iba naman ang diskarte ng ilang militanteng grupo. Sabay-sabay silang humiga sa bangketa sa tapat ng Chinese Embassy sa Makati para ipakita ang pagtuligsa sa pambubuli ng China. Bit-bit ang mga karatula. Tinawag nilang trespasser ang panghihimasok ng Chinese vessels sa West Philippine Sea. Ang sinasabi nilang nasasakupan nila ay maliwanag na nakapaloob sa ating exclusive economic zone. Nakapaloob sa 200 nautical mile na tinatawag natin. Para naman kay Senador Robin Padilla, dapat idaan pa rin sa dialogo ang pagluto sa tensyon. May alyansa sa Communist Party of China ang partido niyang PDP Laban. Kaya susubukan daw niyang tumulong sa anumang posibleng negosasyon. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.